Ako po si Emily. Gusto kong ibahagi sa inyo ang nakakatakot kong karanasan sa pagkain sa isang karenderya malapit sa aking pinapasuhang trabaho. Mula sa probinsya, lumuwas ako sa Maynila upang mamasukan bilang katulong. Sapat lang ang kinikita ko. Halos lahat ng sahod ko, pinapadala ko kasi kina mama sa probinsya. Ems, kakain ka na ba? Kakatapos lang kumain ng amo sa kusina, hindi man lang tayo tinirahan ng pagkain. Angal ng kasama kong si May na namamasukan din bilang katulong. Hindi pa nga Ayaw naman tayong bigyan dito ng pagkain. Sagot ko naman sa kanya. Ang katotohanan, bukod sa hindi na nga malaki ang sinasahod ko, hindi rin ganun kaayos ang trato sa amin ng amo. Hindi kami maaaring kumuha ng pagkain sa kusina, kaya kung minsan, masaya na kami pag may natitirang ulam pagkatapos nilang kumain. Hanggang sa isang araw, niyaya ako ni May na kumain sa labas dahil birthday niya at ilibre niya daw ako ng pagkain. Mula sa labas ng subdivision, pumasok kami sa isang maliit na karenderya. Kakaunti lang ang kumakain, ngunit maaliwalas at malinis sa loob nito. O Ems, pili ka na ng ulam. Huwag kang mahihiya dahil libre ko to sayo. Sabi sa akin ni May. Kare-kare ang napili kong ulam. Nagulat naman ako sa pagsigaw ni May. Tinatawag ang may-ari ng karenderya. Wala kasing tao doon upang ipag-serve kami ng aming order. Panay naman ang reklamo ni May sa tabi ko na tila ba'y inis na. Pasensya na mga iha, ano ang o-orderin nyo? Sabi ng isang matandang babae. Puti ang kanyang buhok at medyo may kapayatan ang kanyang mukha. Pagbigyan mo nga kami ng isang order nito at 3 order ng garlic rice, pati 2 soft drinks. Inis na sabi ni May sa kanya. Ngumiti lang sa amin ng matanda, kaya nginitian ko din siya. Pataray-taray naman sa gilid ko si May dahil sa inis nito sa tagal ng pagdating ng matanda. Naiserve naman sa amin agad ang mga pagkain na nabili namin. Naunang kumain si May na tila ba'y gutom na gutom. Halos maubos na niya yung order niyang kanin, habang ako naman hindi pa nagsisimula dahil inaantay ko yung soft drinks na ibibigay sa amin. Nagulat na lang ako nang biglang mabulunan si May, kaya naman dali-dali akong tumayo upang kumuha ng tubig sa water dispenser. Kaso sa kasamaang palad, wala na itong laman. Kaya tumawag ako mula sa tapat ng pinto ng kanilang kusina. Excuse me po, Nay? Yung order po naming soft drinks? Malakas na tawag ko dito. Wala pa ding sumasagot kaya naisipan ko na lang na pumasok doon. Madilim ang loob at di ko makita ng maayos ang nilalakaran ko. Nabigla na lang ako nang makita kong may hagdan papaba mula sa kusina. Tanging doon lang may ilaw at kitang-kita ko ang pulang pinto sa ibaba. Bababa na sana ako nang may humawak sa balikat ko. Ineng, saan ka pupunta? Nagulat ako sa isang malamig na boses mula sa aking likuran. Pagtalikod ko, iyon palang matanda na nag-serve sa amin kanina. Hinahanap ko po kayo Nabulunan po kasi yung kasama ko. Kukunin ko po sana yung soft drinks, sabi ko naman sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at sinabing lumabas siya para bumili ng soft drinks dahil naubusan sila ng stock. Wala akong nagawa kundi kunin iyon mula sa kanya at lumabas na ng kusina.
Nadismayan na lang ako nang makita kong natapon yung ulam ko sa sahig. Naku, sorry Ems, nasagi ko kanina. Sobrang hindi kasi ako makahinga. Mabuti na lang dumating si Manang at binigay sa akin yung soft drinks. Hingi niya ng tawad sa akin. Ayos lang yun, huwag kang mag-alala. Sabi ko naman sa kanya at kinain ko na lang ang garlic rice na kasama ng order ko dahil wala na rin kasing ekstrang pera si May pambili ng isa pang order ng ulam. Kinagabihan, nagising ako sa isang pagtawag sa akin. Nagulat ako nang makita ko si May na namumutla at hindi maayos ang kanyang itsura na tila ba'y may masakit sa kanya. Masakit daw ang kanyang tiyan at suka rin siya ng suka kaya agad kaming tumawag sa aming mga amo. Mabuti na lang at pumayag silang dalhin si May sa ospital. Naiwan lang akong mag-isa sa bahay na nagtataka kung bakit ganun kasama ang nangyayari kay May. Bigla kong naalala yung huli naming kinain ng umaga sa karinderya. Kaya nung kinaumagahan, umalis ako para pumunta sana ng karinderya na kinainan namin. Nakakapagtaka dahil walang ibang tao doon at ibang-iba ang itsura nito sa karinderya na napasukan namin. Mukhang matagal na itong hindi napapasukan ng sinuman at inabandona. Kinabahan na lang ako nang sumilip ako mula sa bintana dahil sarado yung pinto at may lock. Kitang-kita ko sa lamesa kung saan kami kumain ni May. Nandun pa rin yung plato na kinainan namin at yung bote ng 2 soft drinks. Ang nakakapagtaka, sa plato ni May, maraming buto at basura na patong-patong. Napatigil na lang ako sa pag-iisip ng malanghap ko ang isang napakabahong amoy mula sa mga sako na nakatambak sa gilid ng karinderya. Nalaman ko na lang sa mga tao na naroon, matagal na daw sarado ang kainan ni ito dahil nalugi ito at inakusahang gumagamit ng karne ng aso at pusa ang matanda. Usap-usapan din namang kukulam ang matanda na nagtayo ng karinderyang ito at ayaw na ayaw nito sa mga taong may masamang ugali. Bigla kong naalala yung ginawang pagtaray at pagsigaw ni May sa matanda. Bumalik ako sa tapat ng karinderya at bumulong ng salitang, "Patawad po," para sa matanda. Tawad dahil sa inasal ng aking kasama. Pagsambit ko ng mga salitang iyon, nagulat ako nang biglang dumilim ang paligid at ang tanging alam ko lang, nagising ako mula sa pagkagising sa akin ni May. At lalo akong nagulat nang sabihin niyang, "Ems, tara kain tayo sa karinderya. Libre ko dahil birthday ko ngayon." Tila ba bumalik ako sa araw kung saan papunta pa lang kami sa karinderya ni Aling Marta.